Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago pa man Maynila ang maging central hub ng politiko, komersyo at industrialisasyon ng Pilipinas, una munang nakilala ang Cebu sa mga ganitong klase ng gawain. Ang Queen City of the South ay isa sa pinakamahalagang isla sa kasaysayan ng Pilipinas na nasasaad sa mga libro ng kasaysayan. Dahil na din dito, noon dumaong ang sikat na manlalayag na nakadiskubre ng Pilipinas na si Ferdinand Magellan. Bago pa man naging kabisera ng Pilipinas ang Maynila, ang lalawigan ng Cebu ang unang naitatag na sentro ng kalakalan at kultura dahil sa pagtayo ng nabigador na si Miguel Lopez de Legazpi ng Spanish settlements. Sa pagbabago ng kalakaran ng mundo, lumipat ang kabisera sa Maynila. Subalit sa kasalukuyan, sinusubukan na muli ng Cebu na maibalik ang dati nitong bansag habang unti-unting lumilisan sa anino ng Maynila. Nananatiling pinakamayamang probinsya sa bansa ang Cebu. Ito ang ikalawang pagkakataon na itinanghal na richest province sa Pilipinas ang nasabing lalawigan. Batay sa report ng Commission on Audit o COA noong 2020 Annual Financial Report for Local Government Units, numero 1 ang Cebu pagdating sa mga ari-arian at net assets o equity. Tinatayang pumalo sa total na 208,271,460,000 pesos ang assets nito. Bukod sa turismo, isa pa sa pangunahing pinagkukunang kita ng Cebu ay nagmumula sa kanilang BPO industry. Kagaya ng Maynila, isa na din ngayon ang Cebu sa may lumalagong industriya ng BPO sa Pilipinas. Subalit kasabay ng paglagong ito ay ang mga aktibidad sa probinsya na may kaugnayan sa mga call centers na nasasangkot sa mga anomalya, kagaya na lamang ng pang-i-scam at paggawa ng mga iligal na mga aktibidad. Tulad na lamang ng nabuking na pang-i-scam ng isang call center company sa Cebu noong isang araw lamang. Ang pang-i-scam ay nabuking at ginawang content ng isang YouTube channel na kung saan nahack nito ang mismong CCTV ng opisina. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ay nagsasagawa ng investigasyon sa isang call center company na nakabase sa Cebu City dahil sa umano'y operasyon nito bilang scam hub. Ang investigasyon ay sinimulan matapos ang isang post sa YouTube ng isang white hat hacker at content creator na naglantad sa umano'y illegal na gawain ng nasabing kumpanya. Ayon sa ulat, nakuha ng content creator ang impormasyon sa pamamagitan ng pag-hack sa mga security cameras ng call center. Ayon kay Renato Paraiso, Assistant Secretary for Legal Affairs ng Department of Information and Communications Technology, makikipag-ugnayan ng DICT sa hacker at content creator na nakilala lamang sa pangalang MRWN upang makuha ang mga detalye ukol sa scam. Si Paraiso, ang officer in charge ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ay nagsabing ipinahayag ni MRWN ang kanyang pagkadismaya sa kakulangan ng aksyon mula sa mga otoridad hinggil sa mga video nitong naglalantad sa umunoy scam hub. Ipinabatid ng CICC na bukas ang Department of Information and Communication Technology at ang CICC sa pagtanggap ng impormasyon mula kay MRWN at tiniyak na ang anumang datos o natuklasan ay kanilang susundan at iimbestigahan ng maayos. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng CICC sa mga lokal at international na hacktivists o white hat hackers upang tugisin ang mga scam hub na nagsasagawa ng panlilinlang sa loob at labas ng bansa na ang pangunahing biktima ay mga Pilipino. Hinimok din ng ahensya ang mga hacktivists na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa DICT upang labanan ng mga illegal na aktibidad sa online na platform. Ang vlog ng content creator na pinamagatang Scammers Panic After Getting Hacked Live on CCTV na in-upload noong Mayo 18 ay napanood na ng mahigit 2 milyong beses hanggang alas 5 ng hapon kahapon. Sa nasabing vlog, ipinakita ni MRWN ang isang video recording na kuha mula sa mga closed-circuit television camera o CCTV ng kumpanya. Sa video, makikitang may isang babaeng tumatawag at naririnig na nagsasagawa ng mga aktibidad na nagpapahiwatig ng iligal na operasyon sa loob ng naturang hub.
Batay sa video, ang nasabing scam hub ay nambibiktima ng mga tao sa South Africa. So we decided to send a screenshot of the CCTV and spook them out. Send the picture, man. Hold on. Sent it 3 times. Yeah, you can see it. They opened it. You can see it, but they didn't open it. He deleted the chat now. They're all gathered around. I want one of them just to look at the camera, man. Oh my god. You know what I'm saying? What? I said, I'm watching you scammers. He liked one of the pictures. What the fuck? Look at the images. You can't see it. She looked. He's taking. Oh my god! Look, that's the screen. Why is she wearing a mask? Mate, It's all of them too are. late, buddy. I said, why is she wearing a mask? It's too late, buddy. Can you say hello to the camera? She's covering her face with the jacket. That's a nice white cap and red shirt. The boss did stay a bit, trying to figure out what happened until he gave up and left to his office. So I started listening to his microphone and he was on a call with Adam. So I decided to speak through his laptop since he didn't want to answer any of my calls. So that's the question, how do you get the cameras? Oh, listen, did you hear that? Yeah, last seen 5 Hello, minutes ago. Marcus. This guy. Yes. Marcus, Antonio, hello. Yo, he's frozen up. He's Marcus. scared. You've been speaking all day. Why aren't you speaking right now? Antonio. Mula 2017 hanggang 2024, naaresto ang mga Cebu-based BPO executive na sina Michael Chris Traya Sordilla at Brian Navales Torosa, kasama ang kasabot nilang Amerikano na si Gemma Trayo Austin. Dahil sa panluloko sa mahigit 800 self-published authors sa US, ipinangako sa mga biktima ang mga book-to-film deals at iba pang publishing services. Ngunit sila'y niloko at nawala ng mahigit $44 million o halos 2.5 billion pesos. Nagpanggap ang grupo bilang mga lehitimong kinatawan ng kilalang publishing companies, naningil ng bayad at bigla na lamang hindi nakipag-ugnayan. Noong Pebrero 2024, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang call center sa Cebu City na umunoy nanloko sa mga Australian investors ng halos 1.3 million Australian dollars o halos 47 million pesos. Pinalabas ng grupo na lehitimo ang mga investment offerings, ngunit ito pala ay panlilin lang. Tumulong sa operasyon ng mga international cybercrime experts. Noong Setyembre 2024, isang BPO company sa Lapu-Lapu City ang ipinasara matapos matuklas ang walang kaukulang business permit at sangkot sa online scamming. Nagpanggap ang kumpanya bilang literary agents at kinumbinsi ang mga author na magbayad para sa publishing services. Pagkatanggap ng bayad, nawawala na sila sa komunikasyon. Naglabas ng babala ang Police Regional Office sa Central Visayas laban sa mga scammers na nagpapanggap bilang pulis para makapanloko. Sinusuri rin ng mga opisyal ng Cebu City ang mga call center para tiyaking hindi sila nagpapatakbo bilang Philippine offshore gaming operators na ipinagbabawal na sa buong Pilipinas. Itinuturing ito bilang seryosong babala para sa publiko at para sa industriya ng BPO sa Cebu. Pinapayuhan ng lahat na maging maingat sa mga alok na humihingi ng bayad agad-agad at nai-report sa otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad.